yung World War III. Magkakaroon lang ng World War III. Diba ito yung papakinggan natin. Sa kaliwat kanan ng mga balita, nakikita natin yung mga bansa sa bansa, nagkakaroon ng friction. At meron dito, may mga ilang bansa na rin na engage sa war na. Diba? Like yung anong engage sa war, yung nakaraan. Hindi nga. Ha? Israel, saka yung Palestine, tapos yung ano pa? Kay Putin, di ba? Yung Russia, saka? Ha? Ukraine. Dapat nag-aaral kayo pagka-attend tayo na survey kasi may question na answer daw. Ayan. Ito yung mga ilan sa mga nakikinig natin. Amerika at mga kaalyadong NATO, di ba, ay naghahanda na para sa gera laban sa China. So yung import dito, hindi lang basta-basta mga bansa, mga malalaking bansa, na kapag itong mga bansa nito ay nag-trigger ng sinasabi nga dito na gera, malaking problema yun. World War III po talaga yun. At ang labanan po sa panahon ngayon, hindi yung basta suburan lang, hindi lang sa pamamagitan ng mga anyon, hindi lang sa pamamagitan ng mga baril. Ang labanan po ngayon, nuclear na. Isang bomba lang kaya maka-wipe out ng buong daigdig o buong mundo. Ganun po ang labanan ngayon. Para kami lang nuclear weapons. Yun po yung labanan ngayon. Kaya napakadelikado po na magkaroon ng friction sa mga nasabing pinamamahalaan ng mga big power na bansa na yan. Napakadelikado po. Kasi isa lang po yung mag-trigger dyan, magpakawala ng missile ng nuclear, wipe out po ang mundo. Ganun po katindi ang power ng mga ngayon, nuclear powers ngayon. Hindi katulad noon, atomic bomb lang. Atomic bomb, mapapansin nga natin, atomic bomb, ang laking pinsala ang nangyari sa Hiroshima, Japan, di ba? Na yung binagsakan na bomba hanggang sa panahon ngayon, meron pa mga radiation. Ganun po katindi yung epekto nun. So, yung epekto ng World War III, ahead. Nakakatakot ba yan? Nakakatakot yan. Threat yan sa atin. Liit ng Pilipinas, di ba? Napapagitaan tayo ng China. Di ba? Baka 1/4 lang nung nung weapons sila, wala na tayo. Matindi po yan. So, kapag natinig natin yan, tiyak yun, medyo, diba, saan kaya ako magtatago? Wala naman akong nahukay ng mga tunnel para pagtaguan, hindi katulad ng mga bilyonaryo. Yung mga bilyonaryo, nag-i-invest po yan, alam niyo po sila, Zuckerberg, yung Facebook, meron siyang chamber alam ko meron siyang kinuhang isang isla na gumawa siya ng underground, basement. Ito po mga bilyonaryo na to, gumagawa na sila ng mga basement underground in anticipation dun sa posibilidad ng war. Meron sila mga hindi na sila mansion na pinapagawa, hindi lang mansion na pinapagawa nila. Ang pinapagawa na nila ngayon, underground. Wala naman tayong ganang malaking pera. Saan tayo magtatago? Sa kuweba ng Magsaysay. Wala po tayong pwedeng pagtaguan pagka nangyari yan. Ano po? Meron pa, yan yung sinasabi ninyo. Diba? Yung sinasabi ni Sister Tess, di ba? Sabi, the big one. At, actually, itong message na to, bago po na to, nabuo na nung nakakapal linggo. So, konektado naman, at maganda naman at related doon sa issues ngayon. And I think this is the message of God talaga, Amen. Para sa atin. The big one. Kung titignan natin sa Facebook, kaliwat kanan yung mga messages, di ba? Yung alignment ng fault line na nangyayari, very accurate, very consistent. From October na nangyayari sa Cebu, from September na nangyayari sa Cebu, na magnitude, ilan yun? 7.1. Dito kasi magnitude 6.9. Diba? September 30. And then sa Baguio City naman,
October 9, diba? 4.4. Tapos sa October 10 sa Davao, 7.6. Hindi po biro mga ano yun, Lindol. Matitinting Lindol po yun. Ano po? So, the big one, pag tumama sa atin, kasama tayo sa Laguna, Cavite. Isa sa Prusia, merong fault line dito. Di ba? At kapag kasama ka sa fault line, yun ang mga talagang delikado na lugar. Nakakatakot na yan. Nakakatakot ba? Siyempre nakakatakot yan, hindi biro ang Lincoln. At nakikita ko sa mga sa mga nag-video, pag lumilin doon, nasa party-party sila kung saan ang event eh. Pero kung lumilin doon, natatawag nila si Lord, Lord! Lord! Di ba? Mapapansin niyo sa video. Lagi niyo mapapansin, pagka nandun sila sa point ng bakit delikado na yung buhay ko Di ba? Kailangan na ako tumawag kay Lord. Nasa party-party yun Nasa party-party, relaxation, biglang lumindo, nandun sa taas ng tower, tinawag si Lord, tinatawag, yun ang instinct ng tao. Di ba? Pag natatakot na sila, isa lang yung tinatawagan ng tao. Di ba? Si Lord. Kaya lang, ang masakit doon, tinatawag lang nila si Lord pag nandun sila sa bingit ng kamatayan o nasa delikadong sitwasyon nila. At kaya ang maganda sa Kristiyano, sa atin, wala man tayo dun sa point kayo, lagi tayo prepared. Tama ba? Prepared ba tayo? Tanong mo yung kapag katabi mo, prepared na ba? Ayan. Ang kailangan lang mo lagi, bilang mga Kristiyano, is lagi tayo prepared, di ba? Mangyari man, ano man ang mangyari, nasa ang sitwasyon lang tayo, di ba? We can immediately connect with God and be calm. Di ba? Sabi nga ni Sister Tess, be still and know that I am God. Di ba? Meron tayong Diyos na alam natin na malalagitan natin. Sa anumang sitwasyon, hindi ako dapat matakot dito kasi meron akong Diyos na buhay. Hindi po Diyos-Diyosan lamang. Ano po? Yung Diyos natin, hindi po Diyos-Diyosan. Diyos po, buhay na Diyos at totoong Diyos ng buong daigdig. Ano po? Yan. At ang sa pa po dito, yan. Global persecution, Christian persecution. Diba? Nababalitaan po natin kaliwat kanan, hindi man po ganun ka-active dito sa Pilipinas sa atin. Ano po, kasi Philippines is a Christian country. Medyo mapalit tayo kahit paano, di ba? Pero sa ibang sulok po ng daigdig, marami pong pinipersecute na Christian. At ilan na lamang po doon, di ba, ang naging martyr na recent ay si Charlie Kirk, na kung saan naghahayag lamang ng katotohanan at naghahayag ng katwiran ng Diyos, yun yung ministry niya, pero may dinulong si Satanas doon sa isang kanya alagad, pinapatay, dinahil siya. Pero hindi natatapos doon yung pagpapahayag ng kagandahan ng loob ng Diyos. Ito ay simula pa lamang at isang dahilan upang patuloy na magkaroon ng mas magandang bunga yung kanyang nangyari sa kanya. Di ba? Yan. At alam niyo po ba yung pinakatakutan ng bawat isa? Alam mo po, wala pong exempted dito. Alam niyo po kung ano? Kamatayan? Ano pa po ba? Meron po bang may mag-guess? Ano yung isa sa pinakatakutan ng tao? Mapunta sa impyerno? Meron pa po ba? Mapunta sa singilin ng utang? Ano po yung pinakatakutan ng tao? Ha? Ang mamatay? Mapunta sa impyerno? Sabi nila, mapunta sa impyerno, mapunta sa singilin ng utang. Ano pa? Ano pa yung ibang pinatatakutan ng tao? Bumbay. Yung pinakatatakutan ng tao, ito. Hindi, ano yan? Sabi ko lang yan, sabi kasi meron pa nasa
doon, natatakpan yung mas malaki. Yan yung pinaka-isa sa kinatatakutan natin, di ba? Ayan na, bayaran na naman. Magbabalik ko na naman, bill na naman, di ba? Ano pa? Saan ako yung unang pambayad? Paano yung mangyayari sa akin? Di ba? Ang main point naman po dito sa mga pinakita natin is, sa buhay po natin, marami pong bagay ang kinatatakutan natin. Tama po ba? Maraming bagay dito sa mundong ito ang nagkukos para tayo po ay matakot. At hindi po exempted ang sino man dito. It is human nature pagka meron kang na-sense na danger, anumang danger o threat sa buhay mo o sa resources mo o saan pa man, nakakaramdam ka ng takot. Tama po ba? And even the great man of God, nakakaramdam ng takot. Even King David. Kaya nga po ang pag-uusapan natin ngayon, ilang minutes na. Ano pa lang pala. Ayan po. Trust that extinguish fear. Ang tiwala na nakapapatay ng takot. O ang pananampalataya, tiwala na nakapapatay ng takot. Extinguish. When you say extinguish, ito yung katulad ng fire-extinguisher, di ba? Pagka nilabas natin, yung mga apoy, ito ay nakakatulong upang mamatay yung apoy na yun. At bilang human nature na tayo ay natatakot sa mga bagay na nangyayari sa paligid natin, meron pong isang bagay ang makakaalis, makakapukaw, at makakatulong sa atin upang maharap natin ito ng may katapangan. At ito ay ang tiwala po natin sa Panginoon. At si King David po, sabi niya sa Psalms 56:3, verse 3, verse 56, 3-4, sabi niya, when I am afraid, I put my trust in you. In God, whose word I praise, in God I trust, and am not afraid. What can mere mortals do to me? So si King David po, hindi po siya isang tao, o hindi po siya naging a God man after God's own heart dahil po sa wala siyang takot. No. David is full of fear. Marami pong kinatakutan si David noong panahon niya na siya ay hari. Marami pong nangyari na enkwentro sa buhay niya na nakakatakot. Kasi po, si King David ay na-anoint ng nasa 15 to 20 years old. Inanoint siya ni Samuel para maging hari. 15 to 20 years old. Nasa roughly ganung edad. Alam niyo po ba kung gaano katagal bago siya naging hari? Anong edad naging hari si King David? Question and answer na naman. Anong edad naging hari si King David? Upper? Lower? Guess. Yan, sakto. Galing, pwede tumaya sa loto si Sister D, no? Kasi magaling mag-guess, no? Sister D, bigyan mo ako number mamaya, ha? Para doon. 30 years old, tama? Imagine ninyo, from roughly nasa 15 years old to 30 years old, ilang years ang gap bago siya naging hari. Doon sa period of almost 15 years na yun, alam niyo ba, hindi naging maganda ang buhay ni King David. So almost 15 years na yun, tinutugis siya, diba? Nagtatago siya sa mga kuweba. Tinutugis siya ni Samuel. Diba? Kasi alam ni Saul na nawala yung anointing ng Diyos kay Saul kasi lumabag siya sa Diyos. So napunta kay King David yung anointing ng Diyos. So tinugis siya for 15 years, imagine ninyo. Diba? So walang ibang credible at na makakapagsabi nito kundi si King David. Si King David ang isa sa mga pinaka-credible para magsabi na doon sa mga oras na natatakot ako, di ba?
ang aking inilagay ko ang aking tiwala sa iyo. Sabi doon, kapag ako'y natatakot o aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalaga pag-asa ko at tiwala. Pangako niya binitaway, pinupuri ko ng lubos. Tanging sa iyo umaasa na nananalig ako, Diyos. Sa taong rin katulad ko, hindi ako natatakot. Now, so God tells us in His Word to fear not. Now, ang salita ng Diyos, alam niyo ba kung gaano kadami na sinabi ng Diyos sa Biblia na huwag kang matakot? Gaano karaming beses? Marami, alam po namin marami yan. Diba? Pinakamaraming sagot. Pinakamagandang sagot at pinakatama. Di ba? Pinakawalang maling sagot. Marami po yan. Alam po namin marami yan. No? Pero gaano ba karami yung marami? At kapag sinasabi ng Diyos na fear not, it is not a suggestion. Hindi nagsasuggest ang Diyos na pwede ba huwag kang matakot? Di ba? Kapag nagsasalita ang Diyos sa kanyang salita ng Diyos sa Biblia, it is a command. Ito ay utos. Ipinag-uutos niya na huwag kang matakot. At alam niyo ba kung ilang beses niya sinabi ito? It is 365 times na sinabi ng Diyos. Approximately, more or less, 365 times na sinabi ng Diyos na huwag kang matakot. Diba? Gaano madaming beses, o 365 times, isang taon, ilang araw meron tayo? Yan, ang galing talaga ni Sister Dino. Parang magiging honor to pagka nagkakaroon si Sister Dino. 365 days. So meaning, kung 365 days na sinabi ng Diyos na huwag kang matakot, it means, taon-taon, sa bawat taon ng buhay mo, sinasabi niya, huwag kang matakot. Diba? Lord, parating na naman yung enrollment. Ano mo yung mga gamit ng bata, yung pangbayad sa eskwela. Paano po ba nila? Yeah. Yung bill po namin sa kuryente, medyo mainit na nakaraang buwan. Marami po kami na aircon. Ayan na. Expected na, di ba? Malapit na po ang examination sa mga ano, di ba? So, marami tayong mga bagay na kinatatakutan. Lord, wala po akong trabaho ngayon. Yung trabaho ko, medyo nanganganib yung kumpanya namin magsasarado. Lord, wala po akong trabaho ngayon ngayon. Maraming bagay na maaaring pumasok sa atin upang matakutan natin. Ano? Pero sabi doon, huwag tayong matakot sa mga bagay na yun. Trusting God, extinguish fear. Sabi doon ni King David, Psalms 27:1, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? No. So sa pamamagitan na sabi doon, ang Diyos ang ating liwanag. Ang Diyos ang ating kaligtasan. Kanino ako matatakot? O bakit ako matatakot? Diba? Ang Diyos ang ating tanggulan. Diba? Kapag ang Diyos daw ang ating tanggulan, diba, nasa point tayo ng lowest point ng buhay natin o nasa point tayo ng maaaring may mga pagkakataon, diba, may mga anxiety na dumadating. Lord, maraming problema. Isa lang po yung pwede natin gawin dyan is ipagkatiwala ito sa Panginoon. Diba? Sa weakest point ng buhay natin, ang pinaka-strength na mga nagawa po natin dyan is to pray and ask for the Lord's strength para ma-overcome natin yung makayanan natin anumang sitwasyon yung kinasasadahan din natin. Tama po ba? Kasi naturally sa human po, marami po tayong weakness. At marami pong bagay ang maaaring pumapagabot sa atin. At hindi lamang po ang pera ang tugon sa pagiging para maging matapang ka. Even yung mga billionaire, alam niyo po ba? Yung mga bilyonaryo, may mga nakakatakutan din yan. Kala niyo po ba, porket may pera na sila, wala na silang kinatatakutan?
Meron po sila, baka mas marami pa nga silang kinatatakutan kumpara po sa atin sa average person. Bakit? Natatakot sila na baka yung yaman nila hindi maging prosperous yung negosyo nila. Paano kung malugi yung negosyo nila? Paano nila patuloy na ma-maintain yung income, yung yaman nila? Paano kung namatay sila? Sino yung mag-aaway-away mga anak nila? Diba? Marami silang inaalala. So sa mundo ito, hindi lamang po yung pera. Ang masasabi natin, pag may pera ka, ibig sabihin, wala ka nang kinatatakutan. No. Meron din po silang kinatatakutan. Ano po, parehas po natin. Ang main point lamang po dito is we all have our own fears. And yung fear na yun, ang tanging makakatugon lamang is sa pamamagitan ng kalakasan ng Diyos. No? Sa pamamagitan ng kalakasan ng Diyos, ay magkakaroon po na tayo ng kalakasan para i-overcome yun. Ano po? So, what does it mean to trust on God? Ano bang ibig sabihin pag sinabi natin magtiwala sa Diyos? Meron po tayong tatlong bagay na dapat ipagkatiwala sa atin o pagtiwalaan natin ang ating Panginoon Diyos. No? At ito po ang tatlo ang tinatawag na kung sa ating pong gobyerno ay meron kami yung tinatawag natin sa gobyerno natin, yung pinaka-antay-antay, yung 4Ps natin. Ano ba yung 4Ps? Ayun, sa madaling salita, ayuda, na ito ay pinapamahagi sa mga 4Ps. Ano yung 4Ps? Fullness of the poor. Ano na, tama ba? Fullness of the poor. Tama ba? Ay, ilang piyon, Sister Lynn? Ayun, ang galing talaga yung Sister Lynn. Alam mo yan, Sister Lynn, kapanggit niya ako, ano ibig sabihin ng 4Ps? Yung tatlong pinaka-alam ko ang pagtulong sa pamilya. Pagtulong sa pamilyang Pilipino. Diba? At yung isang P, maaaring isang tayo doon, no? Sabi na yun. Ibig sabihin, ito yung piece na pinapamahagi ng gobyerno upang maging suporta at tulong sa mga average na mamamayan. Tama ba? Pero sa atin, bilang mga mananampalataya sa Panginoon, meron po tayong 3 P's. At ang 3 P's nito ay ang sumusunod. We have the plan, promise, and purpose. Sabihin po nga ulit natin, ano yung 3 P's ng mananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon? Trusting God's plan. Trusting God's promises. Walang tingin. Ganun po, walang tingin. God's promises. Ayan. Plan, promise, and purpose. Ayan. Pagka nasa bahay po kayo, kabisaduhin niyo po yan, ha? Plan, promise, and purpose. Now, trust God in God's plan. Trust God's plan. Ayan. First is trust God's plan. Sabi po ng Diyos, ng Panginoon sa kanya po salita, we have the Jeremiah 29:11. Alam niyo po ba yung blueprint ng Panginoon sa buhay natin? Ito po yung blueprint ng Biblia sa buhay natin. Alam niyo po ba pag sinabing blueprint ng bahay, ito ay ibig sabihin, ito yung kabuuan plano yung bahay mo, hindi pa man siya ginagawa, hindi pa man siya tinatayo, nabivisualize mo na kung ano yung mangyayari sa kanya, yung sukat, yung pundasyon, at yung tatag ng building na yun. Ano po? Nabivisualize mo na ano yung mangyayaring itsura nung nasabing building na ito. At ang Diyos po natin, ang Panginoon po natin, ay meron pong blueprint sa buhay po natin. At ang plano po ng Diyos sa atin, sabi doon, sa plano ng Diyos sa atin is, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Now, kapag tayo pinakakaranas ng anumang mga suliranin sa buhay po natin, o mga bagay na parang hindi ko na kaya, Lord. Diba? Kasi sabi nga po, hindi po tayo exempted sa doon sa mga pagsubok. Tama po ba? Lahat po tayo dumadaan pa rin sa pagsubok. Tama po ba? At dumadaan tayo sa mga problema ng buhay habang nandito po tayo. Kasi, gaya po na lagi po natin sinasabi, ang tao walang problema ay nandun na sa safety there. At ayaw po natin na mangyayari nandun naman po tayo, di ba?
Ang Diyos po ay meron po plano sa atin. Tama po ba? At alam niyo po ba kung ano yung unang verse ulit na na-memorize ko nung ako'y bumalik? Nung nakunpik ako para bumalik, di ba? 3 years nung namatay si Tita Flor, Tita Flor, 3 years. 3 years pala yun, nagkakwentuhan lang kami ni Ate Solid sa patay ni Pastor Mingin. Na 3 years na pala patay si Tita Flor, parang ang bilis lang. Kasi naalala ko noon, nung nando kami, June 2022 na namatay si Tita Flor. I think yun, or July. Nagpunta kami doon, kakiramay. And then, doon sa period na yun, June 2022, April 2025 lang ako nakabalik. Pero yung period na yun, June 2022 up to 2025, patuloy na nangungusap at kumilos ang Panginoon sa buhay ko. Amen. Paano? Nagkaroon kami ng connection ni Pastor Nicolas yung time na yun. Bumibisita ako sa kanila, bumibisita siya sa amin, at nakakapagkwentuhan. Pero gaya na sabi ko, walang other na kwentuhan na ano. Basta kwentuhan lang. Pero hindi ko alam kung bakit. Yung sa kwentuhan na yun, parang nagkakaroon ako ng conviction na ibalik ako muli sa simbahan. Amen. Amen. Praise. Hindi ko alam bakit, nagkaroon ako ng muli na apoy. Nagpapasalamat, gaya ng sabi ko, nagpapasalamat ako sa buhay ni Pastor Ming at sa mga nandito kung bakit ako nakabalik. 2022 na April, nakabalik ako. September, August, namatay si Pastor Ming. Kaya kung sinigurado ng Diyos na nandito na ako sa simbahan. Amen. Tapos ako nila ng Diyos. Di ba? Ang ganda ng timing, no? April, May, June, July, August. 4 months. 4 months. Pero bago pa yun, nag-stage pa siya dito. So, that's the plan of God. Amen. I think plano ng Diyos yun. Tama ka? That's the plan of God, no? Hindi natin alam yung plano niya. So, unang-unang plano na bumalik sa akin. Alam niyo po kung anong verse. Itong verse na to. Sa Quran, sabi ko po yung 400 verse na memorize ko dati. Ito po yung isa sa parang lumabas na matindi dun sa Biblia. I know the plans I have for you. Huwag kang magtampo. Kung may mga bagay na nangyari noon, huwag kang magtampo sa akin. Hindi kita ipapahamak. Manampalataya manali ka sa akin, magtiwala ka, hindi kita ipapahamak. Marami kasi sa atin, may mga pagkakataon, kapag nandun tayo sa point ng, diba, lowest point ng buhay natin, minsan, inaakala natin, hindi mo na ako love. Hindi mo na ako love. Lagi naman ako nagsisimba. Lagi naman ako nandun sa church. Lagi ako nagpupumi sa'yo. At ang dami kong problema. Hindi mo na ako love. Nagtatampo na ako sa'yo. Diba? May mga pagkakataon na dumadating sa buhay po natin na maaaring nagkakaganito tayo. Pero lagi po natin alalahanin, balik lamang po tayo dito sa verse ito. Minsan, o madalas, yun po yung deception ng Diablo. Tama po ba? Kasi ang deception ng Diablo, binubulungan ka. Kapag nandun ka sa point ng paghihirap mo, ako ba naman? Ayan ang Kristiyano, alam ba ang Kristiyano, di ba? Kasabihin sa'yo ng Diablo. Nagsisimba ka. Pero ang dami mong problema. Nagsisimba ka pero wala kang pera. Ano ba yung buhay ng Kristiyano? Hindi yan ang buhay ng Kristiyano, di ba? Tingnan mo yung mga tingnan mo yung nasa mundo. Nagpapakasaya, nagpapakalaro, kung ano-ano. Nag-enjoy sa buhay. Hindi nagpupuwi sa Diyos, pero masaya. Punta ka na lang doon, di ba? Yung po yung deception ng Diablo.
Pero lagi po natin alalahanin, ito po pangako ng Diyos na plano niya sa atin. Lagi po natin alalahanin that the Lord's plan, God's plan is always best for us. Tama po ba? Sabi may kasabihan sila, yung mother's advice is always good for you, is best for you. Diba? Ano? Mothers knows best. Yeah. Ladies knows. Mothers knows best daw. So sa ating pong buhay, wala pong ibang nakakaalam kung anong pinakamaganda sa buhay natin kundi ang Diyos. Amen po ba? Because I know the plans I have for you. Ang nais po ng Diyos is to prosper us. Nais po niya na magkaroon tayo ng prosperous life. Ay, ibig po sabihin po ba nun, yayaman tayo? Iba po yung pakahulugan ng Diyos sa prosperous life. Iba po ang interpretation ng Diyos sa prosper you, sa paningin ng tao sa mundo ito, at sa atin po mga mananampalataya. Ano po? Iba po yung pamantayan. Kasi dito sa mundo ito, ang pamantayan ng prosperous, meron akong 3-story building. Ako ay nagtatrabaho sa DPWH. Di ba? Ako ay merong worth 1 billion, almost 1 billion ng mga sasakyan. Di ba? Yan yung batayan o pamantayan ng prosper life dito sa mundo. Pero sa Diyos po, hindi po yun yung ibig sabihin pag sinabing prosperous. Pero hindi po agad siyempre ang Diyos na ikaw ay maging mayaman. Yung physically, maging mayaman ka, mag-prosper ka sa buhay mo, hindi po against yun ng Diyos. Kasama po yun sa atin. Hindi po siya against yun. Pero wag lamang po natin ma-misinterpret, Lord, bakit yung buhay ko ganito? Tapos, isasabihin natin sa Diyos, hindi po ito yung prosperous life na sinasabi niyo. Diba? Wag po gano'n na maging interpretation natin pagka sinabing prosperous. So, ano po ba ang ibig sabihin ng prosperous? Diba? Sabi doon, yung prosper, mamaya, kung titignan po natin yung isang example po dito sa God's plan, kilala niyo po si Joseph, di ba? Si Joseph ulit. Si Joseph, kilala niyo? Si Joseph ulit o si Joseph ano? Joseph the Dreamer. Si Jose na mananagili. Ang anak ni Jacob. Ang anak ni Jacob na apo ni Isaac. Tama ba? Jacob. Ama niya si Jacob. Na apo ni Abraham. Abraham, Isaac, Jacob. So, si Joseph, ang anak ni Jacob. So, si Joseph po ay meron silang 12 magkakapatid. Tama? 12. Yung mga Bible na dito, mahilig sa mga numbers, no? Ma-reference tayo. Meron 12 magkakapatid, sila Joseph, ng panahon ngayon. At si Joseph, ang isa sa pinakapaborito ni Jacob. Dahil siya yung medyo huling nilabas doon sa magkakapatid. Siyempre, medyo bata, siya yung aalagaan mo, Diba? Kadalasan yung bunso, yun yung napagkilalaanan ng mas matinding attention Tama ba? Baby. Yan. Si Joseph ay nanaginip ng mga panahon na yon, at isa sa mga panaginip ni Joseph, sabi doon, nung nagtatali sila ng trigo, yung 11 trigo, at pinaliwanag niya ito, sinabi niya sa kanyang mga kapatid, nanaginip ako yung 11 trigo. Diba? Ang alam doon, parang hinahamak mo kami, ano ibig mo sabihin, nililo mo kami sa'yo. So, nainis yung kapatid niya sa kanya. Another na panaginip niya, yung araw, buwan, at between. Diba? Ganun din. So, nag-isip ngayon yung kanyang mga kapatid na nung pinuntahan sila ni Joseph doon sa pastulan, nakapag-isip sila, malayo pa lamang, natanong nila si Joseph,
napatayin si Joseph. Pero napagkasunduan na lang nila na imbis na patayin, ihulog na lang sa balon. Pero nung inihulog nila sa balon, meron silang nakita mga malakal na papunta na ihito. Ang ginawa nila, ibenta na lang natin. Ito naman, dugo ng ating dugo si Joseph. Iba naman ang ating laman. Hindi na lang natin siya ibenta. So si Joseph, na walang kasalanan, napunta sa Ehipto. Napunta siya sa Ehipto, at doon sa Ehipto, nakita siya ng namumuno sa kawal ng bilangguan si Potiphar. Tama? Si Potiphar, ginawa siyang tagapangasiwa. Nagkakatiwala si Joseph doon sa kanyang yaman at kanyang ari-arihan. Kasi magaling si Joseph naging magaling. Nag-excel siya sa lahat ng kanyang mga gawain. So si Joseph walang ginawang anumang kasalanan, pero dahil sa patipuno, maganda lalaki si Joseph Matikas, matipuno. Natipuhan siya ng asawa ni Potiphar. At binalak nito na tuksuhin si Joseph upang sipingan siya. Kaya lamang, siyempre, dahil may pananampalataya si Joseph sa Diyos at may takot si Joseph sa Diyos, lagi niya ito tinatanggihan. Diba? Araw-araw yun, sabi sa Bible, araw-araw siya ang tinutukso. Nagkaroon ng pagkakataon na si Joseph ay nandun sa sambahayan ni Potiphar na walang ibang na andun, kundi siya lamang at yung asawa ni Potiphar. So, ang ginawa ng asawa ni Potiphar, binabyot yung kanyang balaban, tumakbo si Joseph. Pagtakbo ni Joseph, nahabyot yung balaban ni Joseph, at pinagbintangan siya. Diba? At sisigaw din yung asawa ni Potiphar, si Joseph, kinangka ko, halahin. Diba? Sinumbong pa niya kay Potiphar, yung kilala mong alipin dito. Diba? Kinangka ko, halahin. Nagalit din si Potiphar, at si Potiphar ay, si Joseph ay pinatapon naman sa bilangguan. No? Saklap ng buhay ni Joseph, no? Naging mabuti naman siya, wala naman siya ginawang ano pa man. Pero, sa kabila ng ito, naging masalimuot yung buhay niya. Diba? Kaya, namunag niya ito totoo lamang at naging tapat siya sa Diyos. Nilagay siya sa bilangguan, ang nilagay sa bilangguan, nag-excel na naman si Joseph doon. Naging mabuti sa kanya yung punong batay, at si Joseph ay ginawang tagapamahala doon sa bilangguan. Naging tagapamahala na naman, di ba? Nabilangguan, naging tagapamahala na naman. So si Joseph, noong panahon na yun, merong dalawang opisyalis, isang patiwala sa inumin ng Parao at isang panadero, patiwala sa tinapay, ang napunta doon sa kulungan at nanaginip. At itong panaginip na ito ay in-interpret ni Joseph the Dreamer na nagkatotoo after 3 days. Yung tagapangasiwa ng inumin ng Parao ay nakapanumbalik sa kanyang posisyon at yung tagapangasiwa ng tinapay ay pinapatay. Nagkatotoo yung panaginip na in-interpret ni Joseph. So sabi ni Joseph dito, kapag kayo nakalaya na, sabihin ninyo sa Parao yung regarding sa akin. Huwag niyo kong makalimutan. Pero makalimutan siya. No? Tumaga lang ilang taon. 2. Alam niyo po ba kung ilang taon na nangyari si Joseph ay napunta na Ehipto? Alam, question and answer na naman. Ilang taon kaya sa ano? Ilang taon? Nang si Joseph ay dinala sa Ehipto. 17 years old. 17 years old nung dinala si Joseph sa Ehipto. Alam niyo po ba kung ilang taon nung time na siya naman ay naipatawag dun sa pero kasi nanaginip yung pero. Nanaginip yung pero at walang sino ba na makapag-interpret dun sa panaginip ng pero. Lahat ng magician, lahat ng kung sino-sino man na may alam, walang nakapagpaliwanag dun sa panaginip ng Parao. Pero at may naalala yung
yung punong tagapangasiwa ng inumin ng pero. Panginoon, ako po'y nagkasala sa inyo, hindi ko po na ipaalam sa inyo. Meron po ako dating nakasama sa bilangguan na marunong magpaliwanag ng panaginip. Kaya pinatawag niya si Joseph upang ipaliwanag ang panaginip ng pero. At ang panaginip ng pero, meron doon sa 5 baka na payat at matataba. Yung matatabang baka, kinain ng payat na baka. Diba? At ganoon din naman yung trigo, pero maliliit na trigo, kaya na trigo, at meron matataba. Yung matataba trigo ay kinain yung mga matataba. So, in-interpret ni Joseph yun. Ito po ang inyong panaginip, sabi ni Joseph. Sa loob ng 5 taon, magkakaroon po ng kasaganahan sa Ehipto, at pagkatapos po ng 5 taon, magkakaroon po ng tagutom. 5 taon na tagutom. At dahil doon, nagsuggest si Joseph, nire-recommend ko na magbigay po kayo, maglagay po kayo ng gobernador o tagapangasiwa doon po sa period na yun. Dahil nakita ng Parao at ng kanyang mga council, yung karunungan at ang Diyos ay suma sa kanya, ibinigay ang posisyon kay Joseph. Ang pangalawa sa posisyon ng Parao. Ikalawa sa posisyon ng Pero. At nangyari po yung pagtatalaga na yon nung si Joseph ay 30 years old na. Ilang taon yung pagitan? From 17 to 30 years old. Ilan yun? Yeah, ganda sa math nito. Siguro may mawalan ito sa math. 13 years. So 13 years po yung pagitan. Ibig sabihin sa ganung tagal, di ba? Nakakapa si Joseph, ano pa talaga yung mangyayari sa akin. Pero nagtiwala siya sa Diyos kasi nalagay siya sa pinakamataas na posisyon. Tama ba? Ganun po yung plano na tinutukoy po natin dito. Ano po? Amen. Sabi ni, sa John 10:10, sabi po niyo sa Trusting God's Plan, the thief comes only to steal, kill, and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Sabi sa ibang translation ng Bible, to have it abundantly, more abundantly. Have it to the full. Now, sabi po doon, the thief comes only to steal, kill, and destroy. Si Satanas po, ang nais po niya nakawin, pumatay, magnakaw, magwasak, pumatay, magwasak. So, yan po yung trabaho ni Satanas. Yan po yung isa sa objective niya. Kasi, isa lang po yung destination niya eh. Ang destination niya is eternal judgment sa hell. Gusto niya magsama, gusto niya mag-recruit. Kaya sinasabi niya sa iyo, pagka nandun ka sa sitwasyon ngayon, open-minded ka. Sino ba yung nanonood? Pero hindi ito yung sa power ha. Iba yun ha. Alam mo ba yung power? Hindi na nakakadali sa power. Networking yung mga yung mga power. So, God's promise of abundant life is found in the Bible. Yan. Sabi dun sa, the Greek word charissos used in the verse signifies a quantity beyond measure, exceeding or superfluous. It implies a life so rich and full that it is more than one could ever expect or imagine. Pag sinabi ko superfluous, diba, ano po ito sabi po doon? It is filled with meaningful purpose, deep joy. Deep joy. It means living beyond typical standards and expectations of the world, operating by a higher measure of faith. A life overwhelming with good things of God. Exceeding. Pag sinabi kong abundantly, doon sa sinasabi kanina sa John 10:10, a life, ang nais po ng Diyos sa atin is to have a life abundantly is beyond your needs. Nagbibigay po ang Diyos ng siksik, liglig, at umaapaw. Beyond your needs, higit dun sa kailangan mo. Yun po ang binibigay ng Diyos. Pagka sinabi kong abundantly, yun po yung nais ng Diyos sa atin
magkaroon po tayo ng buhay na nag-uumapaw. Nag-uumapaw higit doon sa pangangailangan mo. Amen. Nakuha po natin yan. Amen. A life abundantly. Ano po ba yung ninanakaw ni Satanas? At ano po ba yung tinutukoy na life abundantly ng Diyos sa atin? Sa spiritual perspective, o sa ating nananampalataya, ito po yung sinasabing the fruit of the Spirit na hindi po basta-basta makukuha sa mundo. Galatians 5:22-23, we have the 9 fruit of the Spirit, but the fruit of the Spirit is love, peace, joy, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Di po ba? Hindi po tayo, kahit gano'n po kayo kayaman, kahit gano'n makabilinaryo, hindi ka pwede makabili pwede po bang bumili ng peace? Pwede bang bumili sa generika ng kapayapaan? Kahit generic lang po. Pwede po bang bumili ng kagalaan? Yun po yung isang bagay na ibibigay po ng Diyos sa atin na hindi po natin basta-basta makukuha kung saan-saan. Amen. Gaya po na sinasabi lagi, yes, there are yung tinatawag nila pansamantalang saya, di ba? Sa party-party, disco-disco, di ba? Pero pag uwi nila ng bahay, they are hollow, empty. Wala po kasi makakapuno. Sabi doon, the deepest longing na meron na isang tao, ang tanging makakapuno lamang dyan ay ang Diyos. At ito mga bagay po ito, hindi po ito basta-basta nasusumpungan kung saan-saan lamang. Bukod kami sa Diyos ko lamang natin ito, maaari at po pwedeng masumpungan. Ano po? Amen. So, sa atin po, si Satanas, ninanakaw niya po, sabi doon, that thief comes only to steal, kill, and destroy. Ano yung ninanakaw niya? Minsan ninanakaw niya yung joy mo, yung Amen. peace mo. Diba? Amen. Binibigyan ka na kung ano-anong alalahanin sa isipan mo, mga bagay na nakakatakot, di ba? Amen. Yun ang mga ninanakaw niya sa atin. So, huwag natin ipanakaw kasi ang diablo po, di ba, ang gawain niya is manlinlang. Lagi po siya manlinlang. That we must always be grounded sa Word of God and always trust and have faith doon sa mga binibigay ng mga salita ng Diyos sa atin. Ano po? Amen. Trusting God's promises. Ikalawa po yung trusting God's promises. So, una, trusting God's plan. The second one is trusting God's promises. Sabi doon, the Lord is trustworthy in all He promises and faithful in all He does. Mapagkakatiwalaan po ba ang Diyos? Amen. Mapagkakatiwalaan po. Ang Diyos po, hindi po nagbabago sa kanyang salita. Kung ano po yung sinabi niya, confirm po siya doon. Yun po yun. Walang sino man na makakabali nun, panghawakan po natin yun. Kasi yun po ay totoo. Diba? Kung yung pag-ibig dati, diba, ay nangako sa iyo, pero nasaktan lamang ay yung ramdamin. Diba? Diba? Kawawa. Diba? Umibig dito dati, pero nabigo. Yan. Pero ang Diyos po, kapag nangako, hindi po siya bumibigo. Tayo lang po yung bumibitaw minsan. Pero ang Diyos po, firm po siya sa pangako binigay niya. Ano po? Amen. Kung ano po yung binigay ng pangako, yun po yun. Sabi po yun doon, sabi ni Everett R. Storrs, Interchurch Holiness Convention, Church Historian for the Missionary Church, the scripture contains a grand total of, alam niyo po ba kung ilan ang nilalaman sabi sa pag-aaral ni Everett Storrs? Mag-aaral po siya sa Biblia. At binilang niya, pinapilit niya kung gaano marami ang pangako na meron doon sa scripture. Yung buong Biblia, pinapilit yung pangako. Alam niyo po ba kung napag-alaman kung gaano marami ang pangako na nakapaloob sa Biblia? Ayan, mga oras. 7,487. 7,487 na pangakong hindi mababali. Ganun po kadami ang pangako ng Diyos na meron sa atin.
Di ba ba? Meron sa tao, isang pangako na nga lang. Di ba? Isang pangako na nga lamang, pero hindi pa mapanghawakan. Nababalik. Pero ang Diyos po, kapag nangako, sigurado po yun. Makakaasa po tayo sa anumang pangako na ibinigay ng Diyos. No? Amen. God is always present. He is described as a very present help in trouble. He promises never leave or forsake us. No. Be strong and courageous. Be not afraid, terrified. For the Lord your God goes with you. He will never leave you or forsake you. Diba? Napakaraming pangako po ng Diyos sa atin. Psalm 31, 1-3, whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Surely He will save you from the powers there and from the deadly pestilence. Hindi kayo ipapahamak doon sa mangyari man na magkaroon ng peste, ililigtas kayo doon. Mangyari man, may mga tukso o mga pansisilo, sasagutin ka niya doon. Amen. Ganun po ang pangako niya sa atin. Di ba? Marami po siyang pangako na binigay. Isaiah 41:10. Do not be afraid, do not be dismayed, for I am your God. No. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous hand. Huwag ka matakot. Huwag ka mapanginahan. Ako ang iyong Diyos na magbibigay ng kalakasan sa iyo. Tama po ba? Kung ikaw ay nandun sa point na napapagod ka na, diba? Sabi doon, napakarami kong pwede natin panghawakan sa scripture. Diba? Do not be afraid. Sabi doon sa Psalm 5:8, kapag ikaw ay napapagod, magtiwala ka sa Diyos, at ang mga matutuwid, hindi pinapabayaan ng Diyos ang matutuwid. Amen. Marami po itinangako ang Diyos. Ano po? Amen. Sabi po dun sa Psalm 31, yan. Yun yung sabi niya, no? You will rest in the shadow of the Almighty. No. Surely He will save you from the powers niya. Bakit ba natin kailangan pagtiwalaan ng Diyos? Bakit po ba natin kailangan pagtiwalaan ng Diyos? Pwede ba tayo magbigay ng dahilan kung bakit natin kailangan pagtiwalaan ng Diyos? Yan kasi sis. Siya po ay makapangyarihan sa lahat. Tama po yun. God is an omnipotent God. Alam niyo po ba yung mga attributes ng Diyos natin? God is an omnipotent God. Ibig sabihin, He is the God who is all-powerful. Sabi po ni Sister Tas kanina, kung merong big, the big one, meron po tayong magnitude big one. And that is the Lord God. Tama po ba? Big one ka lang. We have the super, mega big one. At yun ay ang Diyos. Tama po ba? Amen. We have the omnipotent God. Omnipotent, all-powerful po ang Diyos natin. Makapangyarihan. At ano po validation ng makapangyarihan ng Diyos? Yung galaxy po natin, isa sa ebidensya yan na napakakapangyarihan ng Diyos. Alam niyo po ba na our solar system orbits the Milky Way galaxy 722 to 1,330 kilometers per hour. Alam niyo po ba ibig sabihin nun? Hindi ko din alam ibig sabihin nun. Pero, research ko, ano ba itong number na ito? Napakalaki. Yung ating pong solar system daw, kung iikot sa Milky Way, ng 1,330 million kilometers per hour.
Gumagalaw po tayo sa galaxy at sa Milky Way galaxy. Yung galaxy po natin, umaandar po tayo. Lumalakad tayo. Hindi po tayo steady lang nakatulad nito. Umaandar po yung ating po solar system. At ang bilis po niya is 1,330 kilometers. Yung po ay 2,500 times down na kasing bilis, mas mabilis doon sa pinakamabilis na na-inventong sasakyan dito sa atin. 2,500 times ang bilis. Super bilis nun. Tama po ba kung napunta po kayo sa mga race track, kung gaano kabibilis yung F1 racing? Di ba parang, gumagano na lang sa harapan mo. Yung ating pong mundo, yung ating solar system, 2,500 times yung bilis. Grabe. Napakabilis. Kung walang Diyos, di ba yung mga atheist, walang Diyos. 2,500 times. Matakot ka kung 2,500 times na tumatakbo na mabilis yung mundo natin doon sa solar system na walang nagdadrive. Nakita niyo po? Amen. Imagine niyo walang nagdadrive 2,500 times. So, walang anumang planeta ang nabububo tayo. Nai-imagine niyo po ba yung ibig ko sabihin? Amen. That is very awesome. That is so great. Di mo ba? Kung namamanugar po ng Diyos yung solar system po natin na meron 2,000, more than 2,500 times ang bilis doon sa pinakamabilis na sasakyan na na-invento dito sa mundo. How much more yung buhay po natin? Amen. Nakuha po natin, yun yung ibig po natin sabihin. At sabi naman, ang Milky Way Galaxy, maliban po doon sa paggalaw ng solar system natin, yung galaxy po natin, ang Milky Way, gumagalaw din sa universe. At ang bilis niya ay 2.1 million kilometers per hour. 2.1 million kilometers per hour. Mas mabilis doon sa takbo ng ating solar system. At sinersyon po ulit, dahil hindi ko din po alam kung ano yung video ngayon, 4,233 times faster than any built speed car dito sa daigdig natin. It is more than 4,233 times faster than any existing vehicle, fastest vehicle na invento dito. Na-imagine niyo po? Napakabilis, no? Nakakapangilabot yung creation ng Diyos kung i-imagine natin. Kung gano'n katindi yung creation ng Diyos, at doon sa observable universe po natin, sa galaxy natin, hindi po nila malaman kung gano'ng kalawak ang universe. Hindi nila maarok. Pinag-aaralan ng mga scientists. Hindi nila maarok kung gano'n ka laki o kalawak yung creation. Tapos sasabihin nila, galing daw tayo sa unggoy. Diba? Napakalaki ng kahangalan yung sinasabi nila na galing tayo sa unggoy. O galing tayo sa tinatawag na Big Bang Theory na sumapot lang, pumutok, bigla na lamang nagkaroon ng buhay. Imposible po yun. Lahat po nung nasa katawan po natin ay meron po at nagsasabi, merong nag-design ng katawan mo. Tama ba? Amen. Lahat ng function ng katawan natin, nagsasabi po, meron pong dakilang manlika na gumawa sa buhay po natin. Lahat po ng parte ng katawan po natin, meron pong function yan. Meron pong design yan. Even our DNA. We are created distinct. Wala pong duplicate na DNA. Di po ba? Napakatindi ng engineering ng lumika sa atin. Ganun po katindi yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya ko po dinidetalye para maunawaan po natin kung gaano ka hindi makomprehend ng isipan ng tao lamang yung disenyo ng Diyos na meron po tayo. Ano po? So our God is an omnipotent God. He is an all-powerful God para tayo po ay mamagpa. Makapangyarihan po ang Diyos natin. No. Second is, our God is an omniscient God. Our God is omniscient. Pag sinabi ko omniscient, ito ay ano ko ba nakakalam? Omniscient.
Omniscient, all-knowing. He is an all-knowing God. Alam niya ang lahat ng bagay. Ang nakaraan, ang kasalukuyan, at ang hinaharap. He is an all-knowing God. Wala pong ganong Diyos. Meron po ba yung ibang religion na gano'n? Si Buddha po ba meron ganong attributes? Si Muhammad, meron ba? Meron ba ganong attributes? Bukod tanging ang Diyos lamang po natin na meron ganong attributes. Amen. He is an omniscient, all-knowing God. Alam ng Diyos, ano man yung mga hinakit mo, ano man yung mga takot mo, alam ng Diyos yan. Ano man yung kahinaan mo, alam ng Diyos yan. So, kaya wag po tayo mangamba kasi meron po tayong Diyos na all-knowing. Hindi mo pa nabibigkas ng bibig mo. Alam na ng Diyos yun. Pero kailangan din natin bigkasin ng bibig natin, di ba? Hindi naman po Diyos, Lord, alam mo na lahat. Basahin mo na lang po ako yung ganun. Hindi naman ganun, no? Kailangan natin manalangin din, ha? Amen. Baka po tayo manalangin na, Lord, you are omniscient God. You know all. Kayo na po bahala. So, we communicate to God para ma-develop yung relationship natin sa Kanya. Amen. Tama ba? Amen. Para magkaroon tayo ng intimate relationship. Kaya tayo ay dineverbalize natin yung mga hinaing natin sa Panginoon. Tama ba ba? Although alam niyo na yun, bago mo pa sabihin, pero mas maganda na nagkakaroon tayo ng intimate relationship sa Kanya kapag dineverbalize natin yung ating panalangin. So, our God is an omniscient God. Our God is omnipresent. Omnipresent, ibig sabihin, Pastora, alam mo yung Pastora. Omnipresent, Pastora. Yan, di ba? Nandun siya kahit saan. He is everywhere. Di ba? Nasaan ka man. Nagtatago ka man kung saan man. Di ba? Si Satanas, hindi po omnipresent yan, ha? Baka sabihin nyo, diba, madalas tayo dun sa kwarto, bigla na may bata. So yan, pag kayo kakantin, baka nasa dilim kayo paggabi, diba? May nakita kayo kaninag na lumilipad. Malalanggan. Hindi po omnipresent ang si Satanas. Maaaring present siya at a certain place, pero hindi po siya kung saan lugar. Ang Diyos po is omnipresent. Kahit saan ka man laro, nasa CR ka man, nagtatago ka man, o gumagawa ka ng kasalanan. He is an omnipresent God. Amen. Nakuha po natin yun. Naandun po siya kung saan ka man naroon. Ako po, hindi po sabihin, ganun po kalapitan nyo sa atin. Amen. Kung sino po yung banal na espiritu noon, nagpumikilos sa mga mananampalataya ng panahon po ni Moses, ni Abraham, ni Isaac, yun po yung banal na espiritu na kumikilos sa panahon ngayon. Alam mo, wala po ba kayo doon? Amen. Buhay po yung Diyos na. Nakuha po natin. So, our God is an omnipresent God. Sabi nga po, meron pang ibang term doon, di ba? Our God is Jehovah Jireh. Our God who is our provider. Diba? Provider natin ng Diyos, Lord. Medyo wala na po kami makakain, malapit na. Lord, medyo share ka na yung budget ko sa pamasahe. He is our God provider. And kahit sa point ko, tested ko yan. No? Bigla-bigla na lang, meron nanating ko eh. Bali namatay yung, namatay yung mother, father ko. Laging merong available na, yung available akong pampaliting. Kung paano. Hindi ako ng problema ng alam niyo naman po pag namamatayan, di ba? Hindi po biro. Magkano pag namamatayan, 1,000 yun, kubawa natin. 100 to 1 pataas. Minimum siguro 100,000. Pero buti na lang may kakilala ko. Yung timing na kakilala ko tao, plus yung timing ng pera na nakukuha ko, timing. Lagi.
laging timing po. Nung namatay father ko, nakakuha kami ng 14-month pay. Nakakuha ko lang 1 month before. Nakakuha ko ng pera. After na namatay tatay ko. Hindi ako lang problema sa expenses. God always provides. Amen. God is our great provider. Jehovah Jireh. No. God is Jehovah Rapha. Jehovah Rapha means He is our great healer. No. Siya po ay tagapagpagaling sa atin. And God is our Jehovah Shalom. He is our peace. Nagbibigay po ng kapayapaan. Kung yung nasa paligid mo, medyo natatagal ka na, ikaw, kalmado ka pa rin. Nananatiling kalmado ka, kasi alam mo kung sino yung pinagtitiwalaan mo. Kaya nga sabi po ng psalmist ni King David, di ba? Doon sa Psalms 23, "The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures, He leads me beside quiet waters, He refreshes my soul. He guides me towards the right path." Ito yung pinakamatindi, isa sa pinakamatindi dito. "Even though I walk through the darkest night, I will fear no evil." At ito yung mga dahilan kaya nasasabi ng psalmist ni King David na hindi ako matatakot kahit dumaan ako sa gitna ng kadiliman dahil kasama kita, ikaw ang nag-iingat at nagpo-protekta sa akin. Masasabi po ba natin sa Panginoon yun? Ayan. So, the third one will be trusting God's purpose. Trusting God's purpose, sabi ng Diyos sa Isaiah 55:8-9, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways," declares the Lord. "As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." No. Ang pamamaraan at kaisipan po ng Diyos ay hindi po katulad ng pamamaraan at kaisipan natin. Kahit gaano ka po katalino, no, na pinagplanuhan mo, dinisenyo mo, ang talino po ng Diyos at kaalaman ng Diyos ay hindi po makukomprehend natin basta-basta. No. Beyond our comprehension. At naunawaan lamang natin yung kanyang kalooban sa pamamagitan ng salita niya. Pero ito po yung sinasabi ko, no? Hindi po natin maunawaan yung kanyang mga mataas po yung kanyang pang-unawa at kanyang kaisipan. No? Amen. Makikita nga po natin doon sa istorya ni Abraham. Diba? Abraham, when God created a covenant with him and a promise, ilang taon si Abraham nung nangako ang Diyos? Yan, question and answer mo na lang. Ilang taon si Abraham nung nangako ang Diyos sa kanya? Yung mga Bible scholar dito, sila ID, Bible scholar. Ilan taon daw? 100. Taga-help. 100. 75 years old. 75 ba eh? Nangako ang Diyos sa kanya. 75 years old, nangako ang Diyos. Yung pinagtawanan pa si Abraham, si Sarah, kasi yung si Sarah matanda na din. 75 years old, mga magkakaanak pa. 25 years old. Alam niyo po kung kailan nagkaroon ng anak si Abraham? Ha? 100. 100 years old. So, si Abraham ay nagkaroon ng anak. Nag-materialize yung pangako na ito sa kanya. 100 years old na si Abraham. Ilang taon yung pagitan? 25 years. Parang posible naman yun. Pero may dapat ko eh. Di ba? Nangyari. Kasi ang pinangako ng Diyos sa kanya, He would be the father of a great nation. With countless descendants, He would give Abraham and his offspring the land of Canaan, modern day Israel, forever. And through Abraham's lineage, all families on earth will be blessed with spiritual redemption. Sa lahi ni Abraham ang gagaling, di ba? Dadami yung lahi ni Abraham, sabi niya dito. Di ba? Sabi niya doon, sa lahi ni Abraham ang gagaling yung tagapagligtas. At yun ay si Jesus Christ. So, yun yung pangako ng Diyos. At tinupad niya yun. Tama ba? So, imagine natin yung pamamaraan ng Diyos na kaiba.
Yung istorya ni Moses sa Egypt. Alam niyo po ba yung istorya ni Moses sa Egypt? Si Moses po, nung na-exile siya, diba, prinsipe siya ng Egypt. Nagkaroon siya ng matinding pag-aaral, education doon sa Egypt. Diba? Lahat ng pinakamatataas na pag-aaral nandun siya sa Egypt. Pero hindi po siya ginamit ng Diyos nung 40 years old siya. Alam niyo po ba kung kailan siya tinawag ng Diyos? Anong nangyari sa kanya? In-exile siya sa wilderness. Ilang taon na exile si Moses sa wilderness? Ilang taon na naman. Ilang taon na exile si Moses sa wilderness? Yung mga Bible scholar natin dito, si Carla. Bible scholar. Skal. Alam niyo po, 40 years na na-exile si Moses sa wilderness. Doon, nagpastol siya ng tupa. Nagpastol siya ng tupa. Diba? Nagkaroon siya ng asawa at anak. 80 years old nung nakita ni Moses yung burning bush. Ito ba, no? Kalahati yung ano niya. Tumita ang Diyos doon sa period na yun. Maaring sinala si Moses dun sa panahon na yun, di ba? Di ba? Moses' story, after fleeing Egypt, he lived as a shepherd, a period of journeying with God to define his character, teaching him to depend on divine guidance rather than his own hot blood. Kasi, ang pamamaraan ni Moses, kamay na bakal di ba? Yung sa pamamaraan ng kamay. Yun yung pagkaan niya noon. Pero hinupog siya ng Diyos doon sa wilderness, sa loob ng 40 years. After 40 years, saka lamang po siya tinawag. 80 years old nung merong pinagawang assignment sa kanya ang Diyos. Bakit kaya ganun? Hindi natin alam kasi may pamamaraan ng Diyos. At ang pamamaraan ng Diyos, gaya na sabi natin, God's way is still best for us. The best. No? King David, when he became anointed, yun sabi natin, 30 years old siya. Sabi din sa Romans 8, 28, alam po, ito yung isa sa mga favorite memory verse ng mga Bible scholar natin dito. Tama ba? And we know that all things work together for good for those who love God, those who are called according to His purpose. Kukumpletuhin na Diyos kung ano man yung magandang bagay na sinimulan niya sa atin. At alam niya yung plano niya sa bawat isa sa atin, kukumpletuhin niya ito. Amen. Amen. Ano man ito, kukumpletuhin niya po ito. No? So, the verse explains that even in difficult times, God uses all circumstances to fulfill God's good purpose for those who love Him. Sabi dun sa Proverbs 19:21, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that begins. Marami po tayong plano sa buhay po natin. Pero lagi po natin alalahanin pa rin na still, ang plano po ng Diyos ang mananaig sa bawat lalagay po natin. Ano po? So, saan po ba natin inilalagay ang ating tiwala ngayon? Nasaan po ba yung ating tiwala ngayon? Ano po? Sabi po doon, ang pagtitiwala po natin sa Panginoon, ang isang pinaka-matinding sandata po natin sa anumang takot na maaaring maramdaman natin. Sapagkat yung pagtitiwala, diba? Pagbibigyan natin ng buong confidence natin, buong kapanatagan natin, doon sa kapanatagan doon sa kamay ng Diyos, ay makapagbibigay sa inyo ng lakas ng loob upang makapagpatuloy sa anumang hamon ng buhay na nai-encounter po natin sa buhay nito. Amen. Patuloy po natin kunin ang ating lakas sa ating Panginoon. So, pagtiwalaan po natin ang ating Diyos, tayo po'y tumayo Hallelujah. at